What is up you guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, okay naman. So, biglang video to, no? Biglang upload lang to mga kasabwat. Alam ko hindi ito yung scheduled upload natin or yung normal na araw ng upload natin, but medyo concerning kasi yung yung topic natin ngayon, no? Bigla kasing dinagsa yung mga social media accounts ko dahil dito sa nangyari na to, pati sa trabaho, no? Pagpasok ko, puro ito agad yung tanong, no? So siguro alam nyo na, kung nanonood kayo ngayon about dun sa April Fools na issue about sa isang negosyo na nagbiro sa social media na magpapapremyo kapag nagpatattoo ka daw nung logo nila sa noo. Yan. Bago tayo magsimula mga kasabwat, no, kung hindi ka pa nakasubscribe or kung bago ka sa channel natin, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Okay, yan, intro muna tayo bago tayo magsimula. And we're back. Yun. Eto na nga, no, mga kasabwat. Yun, so ang daming nagtatanong sa akin kung ano daw yung masasabi ko dun sa issue, dun sa nangyari na yung isang negosyo, no, ay nagpa-contest na kung sino yung unang makakapag-send ng picture na nagpatattoo ng logo nila sa noo ay mananalo ng 100,000 pesos. Yan. So, eto mga kasabwat, no. Kung hindi nyo alam, nangyari na to dati sa ibang bansa, no, sa US. Kung di ako nagkakamali, it was a radio station who posted like a contest na kung sino yung makapagpatattoo din sa noo nila nung pangalan ng radio station. Ayun, bibigyan din nila ng prize or whatever, no. At may gumawa at umabot to sa korte na di ko maalala yung palabas na yun, no, pero para siyang tulfo, pero mga ano talaga sila, judge, abogado, yan. So nangyari yun, no. At siguro panoorin nyo na lang para maintindihan nyo rin, no. And post ko dito yung yung picture nung dun sa nangyari sa ibang bansa, para kung i-search nyo man. Hindi ko na sasabihin kasi baka tayo naman yung may issue doon, no. Pero ayun nga, unfortunately, no, nangyari din siya dito sa Pilipinas. Di ko siya in-expect na mangyari dito. I thought parang mas mautak yung mga Pilipino, especially when it comes to pera, 'di ba? Sobrang sigurista natin, pero siguro sa hirap talaga ng buhay nangyayari talaga. So nangyari is nahati yung mga tao, no. May kumampi dun sa negosyo, may kumampi dun sa na biktima, no. At ayun, kung hindi nyo pa napapanood yung dun sa nangyari sa ibang bansa, no. So nagdemanda yung lalaki na nagpatattoo sa noo. Tapos di ko natapos yung video, di ko alam kung nanalo siya or not, pero alam ko na-compensate siya for what happened. Pero kasi parehas na parehas, di ko alam, siguro yung gumawa nung pa-contest na to dito sa negosyo sa Pilipinas, napanood niya yun or nakita niya yun, tapos ginaya niya para for April Fools, for fun lang ba, 'di ba? But unfortunately nga, ayun, may naniwala yan. At
pinatato niya yung logo nung negosyo na yun, nung business na yun sa noo niya. Nakakalungkot lang, no, na nangyari to sa isang Pilipino. Tas parang nakita ko medyo may edad na siya. Wala pa akong nakitang statement nung nagpatato, pero yung negosyo yata parang naglabas na ng statement na kung binuksan nyo yung photo or kung binasa nyo maigi, makikita nyo na April Fools. Yan. Tapos sabi naman ng mga ibang nagko-comment, kasi wala naman talaga tayong April Fools sa Pilipinas. Parang kung di pa nauso yung social media, hindi pa malalaman ng iba yung April Fools. Well, may point naman, no? Kasi hindi naman talaga lahat alam yung April Fools, lalo na yung mga medyo may edad na Pilipino, no? Mga traditional na Pilipino. Parang April 1, wala namang ano dyan. Ano yan? Siguro pagtatapos ng mahal na araw, yan. Pero yung April Fools, bihira yung may alam. Mostly kabataan, yan. At sa mga may edad na, hindi nila masyadong alam. Pero minsan, ganun nga, katulad nung nangyari sa ibang bansa, kasi yung parang nanay niya yata may sakit, tapos wala siyang trabaho, walang pera. So, parang nag-expect siya na baka makuha niya yun, magiging malaking tulong. Siguro ganun din yung naisip nung lalaki na nagpatato. Kaya, ayun, kapit sa patalim. Yun nga lang, babalik tayo sa pagiging paano ba to? Sa pagiging matalino natin sa bawat desisyon natin, 'di ba? Parang is 100,000 worth your parang yung mukha mo, natatatuan mo ng ganun, 'di ba? Well, di natin masabi kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Baka kasi nga hirap sa buhay, walang pera, 'di ba? Kaya niya nagawa 'yon. Nag-expect siya. Pero again, nakakapag-social media ka nga, 'di ba? Dapat binasa mo yung mechanics, 'di ba? Kasi paano kung totoo nga siya, tapos hindi naman pala mali yung instruction na nabasa mo or nakita mo, kasi nga hindi mo na binasa ng buo, 'di ba? Or hindi mo inintindi yung instruction, 'di ba? Paano kung gano'n? Or kailangan din kasi kaya mong tanggapin yung consequence ng gagawin mo. Kasi 'di ba, what if sige, sabihin natin legit, totoo siya, totoong contest. Paano kung may nauna sa'yo? 'Di ba? Di talo ka. Ibig sabihin, wala kang makukuha ng pera. Ibig sabihin, sayang din yung pagpapatato mo sa mukha, sa noo. 'Di ba? So ayun, nakakalungkot lang talaga. Yun lang yung gusto kong sabihin dito. Nakakalungkot na may mga ganitong pangyayari, 'di ba? Ibig sabihin, ganun na nangangailangan ng pera yung tao, tapos nagkaganon pa, 'di ba? Siguro ang naisip ko na lang dito, since sumikat siya sa social media, nag-viral yung mga sikat na content creator, 'di ba? Tulungan na lang din siya, or lapit kay Tulfo, 'di ba? Siguro yun, matutulungan siya, pwedeng ipabura or kung ano pa man. Kasi wala ando doon na yun 'di ba? Part kasi doon, kasalanan din niya 'di ba? Kahit sabihin natin na just for fun lang talaga yung ginawa nung business na yun, hindi rin natin sila pwedeng sisihin kasi kung nagso-social media ka nga, 'di ba? Big sabihin, aware ka sa mga April Fools, ganyan, 'di ba? Kapag social media ka nga so ina-expect nila, naiintindihan ng lahat, 'di ba? Unlike kung yun nilagay sa dyaryo or pinatalastas sa TV, 'di ba? Pag ganun, siguro may mga makakanood na hindi naman nakakaintindi. Pero kung sa social media, 'di ba, may Facebook account ka, kung meron man, again, hindi ko alam kung
nag-release na ng statement yung lalaki. Hindi ko rin alam, baka mamaya may nagsabi lang sa kanya or anak niya or kahit ano pa man dahilan yan, 'di ba? Pero dapat nag-iisip ka pa rin. Siguro charge na lang this sa sa parang as a learning experience para sa lahat, no? As a lesson, no? Gusto ko ring i-call out dito yung tattoo artist. Yung nagtattoo sa kanya, 'di ba? Sana si tattoo artist nagtanong din, bakit mo ipapatattoo yan, 'di ba? Kasi part ng trabaho natin 'yan eh. 'Di ba? As a responsible tattoo artist. Tinanong mo sana, "Sir, bakit kayo magpapatattoo ng logo ng negosyo na 'yan?" 'Di ba? Syempre ikikwento noon eh kasi mananalo ako ng 100,000, ganyan. 'Di ba? De sana kung tinanong si tattoo artist, sige nga, tignan nga natin. Saan pinost yan? Kailangan ko makuha yung logo para maitattoo natin sa'yo. Para manalo ka ng 100,000. So, kung chinek ni tattoo artist yun, at si tattoo artist, nagbabasa naman. 'Di ba? Ayokong sisihin yung tattoo artist, no? Pero kasi, parang, at the end of the day, yung business, malinis yung intensyon. Kasi gusto lang ng katuwaan. 'Di ba? Tapos, yung nabiktima, gusto lang din naman manalo ng pera. So, parang si tattoo artist pa ngayon yung may kasalanan, 'di ba? Bash nyo ako, sige. Sabihin nyo, bakit ko sinisisi yung tattoo artist? Ganyan. As a tattoo artist kasi kailangan kinakausap mo yung customer mo. Inaalam mo yung reason nila, 'di ba? Kaya nga think before you ink eh. Kasi ako personally, pag may nagpunta sa akin, gusto magpatattoo ng logo ng halimbawa, negosyo nila, o sari-sari store ni Aling Piling. Tatanong ko, bakit may papatattoo? 'Di ba? Is there a significant meaning or 'di ba, parang nanay mo pa to, sobrang meron ba tong ibig sabihin sa'yo, 'di ba? Kailangan natin itanong yan, mga kasabwat. Ikaw, as a tattoo artist, kung tattoo artist kahit tanong mo yan. 'Di ba? Kasi, paano kung sobrang lapit pala sa puso niya nung meaning nung takoyaki na yun, 'di ba? Siyempre, masaayusin natin, 'di ba? Parang ganoon. Para malalagyan din natin ng emosyon yung ginagawa nating design, 'di ba? Yung art na ginagawa natin. Kaya nga tayo artist eh. 'Di ba? Tsaka kung tinanong mo yun, makikita mo talaga na it's April Fools. And I doubt it na hindi mo alam yung April Fools. Diba? Ewan ko na lang doon sa tattoo artist. Pero dito sa sitwasyon na to, sa mga nangyari na to, ang gusto kong sisihin dito yung tattoo artist. Hindi ka responsableng tattoo artist. Kasi, number one, tinatuan mo sa noo yung tao. Diba? Nang ganun. Nang hindi mo alam kung bakit o kung ano yung totoong nangyayari. Tapos nung tinignan ko yung lalaki, yung nagpatattoo sa noo, wala siyang tattoo sa leeg. Wala akong nakita, 'di ba? Kasi sabi ko nga, 'di ba? May level yung pagpapatattoo sa mga part ng katawan eh. 'Di ba? Para sa akin, I'm very old school. Bago ka magpatattoo dito sa labas, para sa akin dapat meron ka dito. Bago ka magpatattoo sa leeg, at least naka-sleeves ka na. 'Di ba? Bago ka magpatattoo sa mukha, dapat puno na yung buong katawan mo. 'Di ba? That's your responsibility as a tattoo artist. So yun yung dapat natin sisihin. Kung may ibabash tayo dito, hindi yung business, hindi yung na biktima, pero yung tattoo artist. That's my take. So yun lang. Tama na yung pagrarant natin. Humaba na yung video. Bala ko sana maikling video lang. Gusto ko lang mag-react dun sa nangyari, pero yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing bago tayong video. Dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video. Nagkataon lang ngayon, medyo uminit lang yung dugo ko dun sa tattoo artist. Kaya talagang nag-post ako kahit
hindi pa oras ng upload ko o araw ng upload ko. Okay, yun lang. Peace out.